So, magandang araw sa lahat ng mga nanonood sa video natin dito sa Kuya Dens at panibagong topic na naman tayong pag-uusapan ngayon. So, nag-ugat itong topic na inisip kong i-record dahil nga sa isang nag-message sa atin na ka-Kuya Dens na nagtatanong patungkol sa may kinalaman sa ating three-wheelers, no, particularly sa Bajaj RE. So, topic natin pag-uusapan ngayon is anong license ang kailangan para magmaneho ng three-wheelers gaya ng Bajaj RE, TVS King, Piaggio Ape rather. At yung mga katulad pa na ganitong klase ng sakyan kasi meron din nag-message sa akin nakaraan. Meron din silang parang somewhat Rusko o Rusi na three-wheelers na kinuha. So, para sa mga hindi nakakaalam kasi at nagbabalak na kumuha ng three-wheeler or ng Bajaj RE, meron pong kaukulang restriction ng license ang kinakailangan para makapagmaneho po kayo. Kasi kapag hindi po yun yung restriction na gagamitin ninyo, ay mahuhuli rin kayo sa daanan. Okay, ito yung message ng ating hindi ko na nilabas yung identity ng ating Kuya Den. So, ito yung tanong niya. Kuya Dens, nabasa ko po na kung gagamitin ko as private ang Bajaj RE ay pwede daw itong i-register as NC Lite. Ang Bajaj niyo po ba ay yan, sinagot ko na yan. Patatapos ko lang po na aking TDC at ipoproseso ang student permit ko po. Kaso nga lang po, nagugulahan po ako anong PDC ang kailangan kong kunin kung balak kong i-register ang aking Bajaj as NC Lite. So, dapat po ba ay code B, B1 po at hindi code AA1 ang kunin ko pong PDC. Maraming salamat po. So, yun yung tanong ng ating kakuya din. So, nasagot ko na rin naman sa mga unang video yun. So, ang nakalagay na denomination sa Bajaj RE ko, si Buknoy, ay light car din. Pero denomination po yun, ano. So, ang pinakatanong niya, kukuha kasi siya ng lisensya, no, tatapos lang sa TDC niya, kukuha siya ng PDC. Dahil sa mga hindi po nakakaalam, sa mga kukuha ng lisensya ngayon, kailangan yung kukunin nyo pong PDC ay naka-align po doon sa restriction na kukunin niyo. Dati kasi, ako, yung dating lisensya, so kung ano yung restriction na i-apply mo, wala nang PDC. Kaya ang lisensya ko po dati is restriction code 1 and 2. So ngayon sa bagong restriction po ay tatapatan nyo po ng PDC yon. Kung anong PDC yung kukunin nyo, yun lang yung inyong mailalagay na restriction. O yun lang ang mailalagay na restriction ng LTO sa inyong lisensya. So tinatanong niya anong restriction code ang kinakailangan niyang kunin para makapagmaneho po siya ng Bajaj RE. So sasagutin natin yan sa pamamagitan ng pagdidiscuss sa old license restriction code at sa new license restriction code. Kasi baka may mga nanonood sa atin, luma pa yung kanilang restriction code dahil naabutan. Bagay, hindi ko alam kung marami pang ganun ngayon. Kasi yung sa akin, way back 2018, yung renew ko, ay old license restriction code pa yung nasa akin. Hanggang sa mag-renew nga ako nitong nakaraang January. So ngayon, new license restriction code na ang meron ako. So sasagutin natin yan, dalawa, old license restriction code and then the new license restriction code ng LTO. So ano ba yung dapat na maging lisensya ng isang magmamaneho ng three-wheelers? O tawagin na siyang three-wheeled vehicle kasi TWB ang kanyang category. So sa old license restriction code po, ito po yung restriction para makapagmaneho ng mga three-wheelers. Okay? So ito po yung makikita ninyo kung luma yung lisensya ninyo. Ito po yung makikita nyo sa likod. Ano yung karampatang pwedeng imaneho ng mga restriction. So sa taas yung restrictions then 1 to 8. So sa restriction 1 po nakalagay motorcycles tsaka motorized tricycles. So sa old restriction code po, ang mga lisensya na mag-drive ng three-wheeled vehicles, under siya ng motorized tricycle. So, kung restriction 1 po ang inyong lisensya, yun, pwede po kayo magmaneho ng tricycles, no? So, yun ang inyong restriction na kailangan. So, makakapagmaneho po kayo sa old restriction ng three-wheelers kung meron kayong restriction 1, no? Sa akin nga, sabi ko dati na kumuha ko restriction 1 to hanggang 2 yung akin.
So, vehicle up to 4,500 kilograms, gross vehicle weight yata yung GBW. So, kung luma po yung restriction code niyo sa inyong lisensya, yung 1 po, pwede po kayong makapagmaneho ng 3-wheeled vehicles. Ngayon, punta naman tayo dun sa new restriction code. Ayan, medyo nakakalito po yung restriction code na bago ngayon, lalo na sa bagong lisensya natin, hindi na nakalagay kung non-pro or professional. Pero sa ibang video ko siguro paliliwanag yun, bakit hindi na nakalagay sa harapan ng lisensya kung non-pro or professional. Kasi may mga code o restriction code na yun lang yung pwedeng imaneho ng non-professional. Malaman mo na kagad sa restriction code kung professional o hindi yung lisensya ng isang nagmaneho. Sa new license restriction code po, as per LTO, meron kasi tayong iba't ibang category, no? May A, A1, B, B1, B2, and so on and so forth. So, ang i-discuss lang natin yung category o yung DL code na A at saka A1. Okay? So, sa DL code na A at A1, may mga vehicle category rin po siya na under, ano? So, sabi nga dito sa na pinapakita natin sa video, yung motorcycle vehicle category from L1 to L3. Ayan. Kung yan po yung mamaniyuin, okay na yung DL code A. Pero sabi nga natin, ang tinatarget natin is makapagmaneho daw ng 3-wheeled vehicles, TWB. So, kung natatandaan nyo po, diniscuss ko sa video ko, yung LTO Memo 2020-2227 na pinapalitan ng description or category ng mga 3-wheeled vehicles sa L5, no? L5 na po yung category natin, which is yung L5 po na yan ay under ng restriction code sa bago na A1. So kung gusto niyo po magmaneho ng Bajaj RE, TBS King, Piaggio Ape o anumang mga 3-wheeled vehicles na under ng L5 category, no? Ang L5 kasi ay 3-wheeled symmetrically arranged with maximum speed exceeding 50 kilometers per hour. So ang lisensya pong code na kailangan niyo po ay A1. So kung magpapalisensya po kayo under ng bagong restriction code sa bagong proseso ng pagpapalisensya, which dadaan pa kayo ng TDC and PDC, ang ipapa-PDC nyo po dapat A1. Kung ang plano nyo pong maniyuin or i-drive ay L5 o yung ating mga 3-wheeled symmetrically arranged vehicles or yung TWB. So I hope na sagot po natin ng maayos yung tanong kasi baka may nalilito pa rin dyan. So ito po yun. Kasi yung L6 natin is quadricycles na, no? L6 and L7, ito yung kung papalarim ang ilabas dito sa Pilipinas yung Bajaj Qute, no? Yun yung magiging dapat lisensya. Category ano pa rin, A1 pa rin. So kung again, kung ang mamanihoin ay mga 3-wheeled vehicles gaya ng Bajaj RE, TBS King at Piaggio Ape, is dapat ang restriction ninyo ay A1. Okay? So, yun. Ito po yung sinasabi natin dito sa ating slides. So, hindi po basis yung denomination, kagaya ng nagtanong ng sa ating viewer, na kung i-rehistro yung sasakyan niya, ang denomination daw is light car. So, hindi po yun ang basis ng restriction code na kukunin natin. Ang basis po is yung category na under ng mga restriction. So, L1 to L3 ay under ng category A or restriction code A. L4 to L7 is category A1, which is doon nga nabibilang yung ating Bajaj RE o yung mga 3-wheel vehicles. So, ito nakita ko rin to sa internet galing ng LTO. Ayan nga, makikita ninyo L5, yan, under ng code A1. Okay? So, may tatlong gulong na simetrikong nakaayos at may disenyong bilis na lampas 50 km per oras. Yan, Tagalog na yan. So, hopefully, magets nung mga nagtatanong. Ayun. So, ayun na. So, again, sa mga nagtatanong, anong restriction code daw po ang kailangan nila para
makapagmaneho ng three-wheel vehicles gaya ng Bajaj RE ay restriction code A1 po. Huwag niyo pong kalilimutan na restriction code A1 ang inyong pakuha na restriction code sa lisensya nyo para po makapagmaneho kayo. Again, kapag nagmaneho po kayo ng sasakyan at hindi under ng restriction code ng lisensya nyo ang minamaneho nyo, pwede po kayong mahuli. Okay? So, I hope naintindihan at na-gets itong ating nagtatanong at yung mga may tanong din na same sa ating mga nanonood. And the next time, meron akong inihahandang isang discussion pa sa ating video kasi nauuso ngayon yung modification ng Bajaj RE, TVS King at iba pang mga three-wheel vehicles. Yung pinakasikat doon yung pinapalitan yung manibele. Ano? So pinag-aaralan ko po siya kasi may nagsasabi hindi siya irerehistro ng LTO, may nagsasabi naman okay lang. So ano ba talagang stand ng LTO doon? Pwede ba nating i-modify basta-basta ang ating Bajaj RE, ang ating mga three-wheel vehicles or kailangan pa ng pahintulot ng LTO? So yun po yung isusunod natin sigurong video sa mga after siguro ng mga ilang mga pagpasensya nyo na hindi ako nakakapag-video masyado ngayon, busy po talaga sa trabaho. Maigi na isingit ko ito kasi kamakailan lang nagtanong yung viewer natin ng tanong na ito at sinagot ko naman po siya through messenger din. And naisip ko baka ako tanong din ng ibang nanonood sa atin at is gawin na nating topic. Siguro yun lang po sa mga hindi pa nakasubscribe, alam niyo na gagawin. Subscribe at sa mga subscriber natin, palike na lang natin yung videos at share. Baka sakaling makatulong doon sa mga nagbabalak din kumuha ng three-wheel vehicles at hindi nila alam yung tamang restriction code para sa lisensya. Kaya din, salamat. Thank you very much.